With our vision of creating new economic and tourism engines, it is necessary that we address existing problems of traffic and road safety. This is why we included in our legislative agenda the re-engineering of traffic management operations. This is one of the first things na we did pagkatapos po ng eleksyon. Marami po ang nahuhuli, marami po ang natatarlac, but we have to instill discipline, which we are not used to. Hello, Kathden fans! So, narinig ninyo mga kasombrero si Mayor Mark Alcala ay busy. Bisitahin niyo po yung kanyang Facebook page mga kasombreros. So, andun po ang kanyang ganap mga kasombreros sa kanyang opisina po noon bilang alkalde ng Lucena City mga kasombreros. So, ang mga fans lang talaga yung mga gumagawa ng labis na overthinking, mga labis na pag-iisip mga kasombreros, no? Kagaya nito, inedit nila mga kasombreros yung picture ni Ma'am Catherine na nakakap kay Mayor Mark Alcala. Tapos salatang edit kasi yung kamay na putol. Yung kamay mga kasombreros na putol. So grabe talaga yung nagagawa nito mga kasombreros, no? Sobrang lala na nito na yung edited ng mga kasombreros na ginagawa ng ibang fans na gustong-gusto si Mayor Mark Alcala. So si Ma'am Catherine ay nag-enjoy sa Australia, hayaan na natin. Tapos si Mayor Mark naman ay busy. Well, pwedeng sabihin na pwedeng recorded, no? Pwedeng kasi this was uploaded 2 days ago or 1 day ago mga kasombrero sa kanyang Facebook page. Tapos pwedeng sabihin na recorded naman, baka dati pa niya. So kayo na pong bahala mga kasombrero sa mga maniniwala lang po sa atin. Sa mga ayaw po ay hindi ko na po kayo mapipilit. Sa mga gusto lang po sa Kathden mga kasombreros and mga Kathdeniatics. Alright, so and then ito, next item natin ay si Sir Alden, of course, nag-post ng kanyang Instagram story about kanyang verse mga kasombreros sa Romans chapter 10 verse 13. Sabi niya dito, everyone who calls, ang ganda nito, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amen and amen. So talagang maka-Diyos ang inyong Pops Alden. So parang hindi nakakumpleto rin ng kanyang araw na hindi nakakapag-share ng gospel mga kasombreros ng Panginoon. And then of course, yung kanyang panalangin, no? Sabi niya dito mga kasombreros, Dear God, help me to have the full faith and trust that Daniel had in the lion's den. No matter what challenges or uncertainties I face, let me stand firm in my belief that you are with me, protecting and guiding me through every trial. Give me courage when fear tries to take hold and remind me that my trust in you is never misplaced. Strengthen my faith to remain steadfast, knowing that just as you delivered Daniel, you are working in my life for my good and your glory. In Jesus' name, amen and amen. So, Daniel chapter 4 yata yung kanyang binabasa mga kasombreros sa Biblia, no? Ang Daniel po is Old Testament po mga kasombreros, no? Kung saan si Daniel nga ay tinapon sa mga leon, pero pinagbintangan lang kasi siya mga kasombreros kung kaya ayaw na ayaw sana ng hari, but since yung mga nagsabotahe na mga government employees din po na kasamahan niya ay pinatapon siya, pinagawan ng maling batas, tapos parang pinatapon siya mga kasombreros doon niya kasi yung batas na gagawin sa mga hindi sasamba sa Diyos mga kasombreros na ginawa ng ni Daniel mga kasombreros or ni King Nebuchadnezzar. So yun po mga kasombreros ha. And then ito, next item natin, sobrang kulit ng mga kasombreros ng Oxycure ay nag-post, no, ng si Alden na parang naliligo siya kunwari, tapos pinahira ng Oxycure yung kanyang likod mga kasombreros, pero parang edited siya, no, kasi malaking kamay yung nagkuskus or sabon sa kanyang likod mga kasombreros. Tapos ito, sobrang cute ng ginawa nila dito mga kasombreros. Dati ibang feature yun, di ba? Parang ibang mukha. Ngayon naman ay kulay white na buhok mga kasombreros ang ginawa nila dito kay Ma'am Catherine.
kina Ma'am Julia Barreto, kay Ma'am Liza Sabirano, at saka kay Ma'am Nadine Lustre, no? Ang gaganda nila mga kasembreros. Parang mga dito mga Hollywood actresses, mga kasembreros. So pero ito po ay edited. Sabi dito, sino kaya sa kanila mas bumagay? So ito, no, ang ganda talaga ni Ma'am Liza din, mga kasembreros. Si Ma'am Catherine naka side view. Sobrang sa lahat sila magaganda, mga kasembreros. So medyo nag-mature lang yung itsura dito ni Ma'am Catherine kasi naka side view siya. Unlike kina Ma'am Julia at saka kay Ma'am Liza na nakaharap talaga sa camera, mga kasembreros. Nonetheless, lahat po sila ay magaganda in their own unique ways, mga kasembreros in feature. And then ito, sobrang cute ng pinost ng isang admin, mga kasembreros. Si Ma'am Catherine tawag dito sa Tagalog, nakatirintas yung kanyang buhok, mga kasembreros. Pero alam ko throwback photo ito, mga kasembreros, na si Ma'am Catherine ay may malaking hikaw. Parang reggae yung kanyang datingan, mga kasembreros, na may malaki siyang earring, tsaka nakatirintas yung kanyang mga buhok, mga kasembreros. And then ito, sobrang cute din ang ginawa ng isang fan, nung ginawa siyang parang ikakasal, parang bride, mga kasembreros, dito sa picture na alam ko edited din ito, mga kasembreros, So ayun po, no, pero sobrang ganda ng inyong phenomenal box office queen, mga kasembreros. And nakakatawa kasi yung mga lumalabas sa TikTok, di ba? Wala na silang may dugtong doon sa may airport na eksena ni Mayor Mark Alcala, tapos yung Catherine niya naka-black. So ang nangyayari, ang kadugtong ng mga videos, yung kay Sir Alden pa rin at saka kay Ma'am Catherine doon sa promo nga nila na bumabiyahe sila sa sa airport, mga kasembreros. So yun pa rin. So wala, ang ending si Sir Alden pa rin, mga kasembreros. Si Sir Alden pa rin ang mananalo sa huli, kasi nga siya naman talaga, mga kasembreros. Kung may proof lang talaga na magkasama si Ma'am Catherine at si Mayor Marketo, saka ako maniniwala at may aamin, mga kasembreros. Hanggat wala ay solid ako at saka hindi ako magpapatinag na Kath din, mga kasembreros. Pero sa mga gusto lang, sa mga ayaw, ay hindi ko na po kayo mapipilit, kasi wala naman po tayong pilitan dito. Basta sa atin good vibes lang tayo at saka may kanya-kanya tayong choice po, no? Kung ayaw nyo po ay pwede nyo naman pong skip na lang po, mga kasembreros at mga katinatics, para hindi rin po masira ang inyong araw, Hindi po ako nangingisan. Good vibes lang po tayo at spread love, no? Sobrang ikli ng buhay para tayo po ay maging bitter sa bawat isa at hindi magmahalan. Alright, so yun lang po actually sa ating Kath items, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is July 15, 2025, Tuesday na po, and magsasara na po ang tindahan ni Kasombrero Dennis. Blessed evening po sa bawat isa. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa ating items ngayong araw. Solid Kath din, immovable at saka unscathed tayo, mga kasombreros and mga ka-fanatics. Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Sana po ipakinggan natin ang title, Kamanggagawa. 1 Corinthians 3:9-10. For we are God's fellow workers. You are God's field, you are God's building, according to the grace of God which was given to me, Apostle Paul, as a wise master. Master builder, I have laid the foundation and another builds on it, but let each one take heed how he builds on it. So ito, mga kasombreros, ay yung verse po na 1 Corinthians 3:9-10 ay about the recognition, no, na tayo pong lahat ng mga mananampalataya, tayo mga anak ng Diyos, ay automatic yun na tayo po ay kamanggagawa, no, co-workers, mga fellow workers, mga kapwa trabahante, no, ng ating Panginoon, mga kasombreros. So sa building ng kanyang kingdom at sa pag-share ng kanyang salita, mga kasombreros, sa mundong ito. Mati kasi di ba, pag ang tatay mo farmer, ikaw din ay may dugo ko pa tutulungan mo yung tatay mo sa farming.
It's either ikaw yung magpi-finance or ikaw ay tutulong din sa bukid sa gawain doon, mga kasombreros. So parang ganun ba, kung ang tatay mo ay businessman, so malamang sa malamang ay connected ka doon kasi nga tatay mo yun, tutulungan mo siya, mga kasombreros. Not unless na ikaw ay separate, kahit separated ka minsan, no, nandun pa rin yung pagtutulungan, mga kasombreros, as a family. So parang isang malaking pamilya tayo, no, ng Panginoon, mga kasombreros, kapag tayo ay anak ng Diyos at mananampalataya ni Kristo, mga kasombreros. Matik yun na tayo ay may ginagawa sa kanyang kingdom because we are His co-workers or fellow workers, mga kasombreros. First, kailangan consider natin yung context, no, yung background kung bakit ito nasabi ni Apostle Paul, mga kasombreros, sa 1 Corinthians chapter 3, no. Sabi dito, si Apostle Paul po ay ina-address ito sa church or sa simbahan sa Corinth, kung kaya siya tinawag na Corinthians, mga kasombreros. So ang time kasi na ito ay yung community or yung church sa Corinto ay nagsa-struggle about sa division at saka sa factions, no, yung hiwa-hiwalay or pagkakampi-kampi, mga kasombreros, ng mga church members doon. So si Apostle Paul dito bilang spiritual father at saka founder, builder, mga kasombreros, ng church na ito ay nag-emphasize ng unity at saka collective mission para sa simbahan, mga kasombreros. And ginamit niya yung metaphor ng building to explain the roles and responsibilities ng mga mananampalataya sa verses na ito, mga kasombreros, sa 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 10. So in the entire chapter, mga kasombreros, so sabi niya dito, God's fellow workers. So ibig sabihin, ang church at ang mananampalataya, mga kasombreros, at ang God's field, God's building, ng mga metaphors ito, mga kasombreros, phrases na may malalim at saka mayaman na meaning, mga kasombreros. Paul underscores the partnership we have with God in His mission by calling us fellow workers. So ang partnership na ito ay isang karangalan, no, isang honor, mga kasombreros, and our responsibility at the same time. So God's field suggests that the church is a place of growth and cultivation where seeds of faith are sown and nurtured. Kasi di ba, yung isang field, yung isang rice paddy, for example, yung taniman ng mga palay, taniman ng mga vegetables, taniman ng mga prutas. So field yun, mga kasombreros. So dahil doon doon yung pinagtataniman, ito yung ito yung tinatrabaho, mga kasombreros, yung field. Kunwari may 1 hektarya ka, so yan ay field mo, mga kasombreros. So you need to cultivate, you have to plant a seed, nurture it, and then you have the responsibility na pangalagaan yun, mga kasombreros. And parang yan, no, ang sinasabi ni Apostle Paul dito, mga kasombreros, na sa atin naman bilang mananampalataya, ang tinatanim natin na buto ay ang buto ng pananampalataya, mga kasombreros, seeds of faith na ninunurture at saka inaalagaan, mga kasombreros, habang tayo ay nabubuhay. God's building conveys the idea of structure and stability, emphasizing that our foundation must be strong and well constructed. So ang pundasyon natin, mga kasombreros, it's not temporary. It's not based sa material things. It's not superficial. It's from the spiritual. Ang roots nito ay sa spiritual kingdom or sa heavenly kingdom ng ating Panginoon. So Paul also mentions the grace of God, no, given to him to lay a foundation as a wise builder. So here Paul is highlighting his role and the roles other leaders in establishing the church. So tayo, mga kasombreros, for example, sa bahay natin, may mga role tayong ginagampanan, di ba? Meron tayong mga responsibility. May kanya-kanyang task, mga kasombreros, na ginagampanan. So, ganun din po sa ating buhay mananampalataya. If you are a faithful believer of Christ, parang automatic na yun na since anak ako ng makapangyarihang Diyos, I have the responsibilities na gawin. Pero wag nating isipin na responsibility, obligasyon, mandato. So parang pinahihirapan mo yung sarili mo, parang share pa ng gospel, pa Bible study pa tuwing gabi, pa pray pa, pasalamat pa sa Diyos. So hindi po, mga kasombreros, it must come naturally and with love, mga kasombreros. Parang yung asawa mo, kapatid mo, anak mo, di ba? You spend time with them because you love them. So how much more sa Panginoon, mga kasombreros?
kasi ang Panginoon din naman natin, kapag tayo pa ay masipag sa kanyang kingdom, kapag ginagawa natin yung ating role, no, ating ginagampanan mga kasembreros na mabuti, hindi po siya unfair na Diyos. As a matter of fact, ay kagalakan niya. It's His pleasure to pour out His blessings, no? May it be physical blessing, mental blessing, social blessing, financial blessing. Ba't bang uri ng blessing mga kasembreros na kailangan natin sa ating buhay? So, tayo po ay hindi ayaw ng Diyos na hindi tayo nabibigyan kapag tayo ay nagtatrabaho ng maayos sa kanyang kingdom. Pag tayo ay, kunwari sa mga opisina, for example, na may mga times na ang dami kong trabaho pero konti ang benepisyo. Pero sa Panginoon po hindi. Kapag tayo po ay masipag, rest assured ng kanyang pagpapala ay umaapaw din po mga kasembreros. And yung pinakamaganda sa lahat, yung magandang relasyon sa pamilya. May pag-ibig, may pag-unawaan, may humility, may care, may concern mga kasembreros. Yun ang the best, no? Tapos magpa-follow na lang yung mga material things, yung mga gifts, and so on mga kasembreros. Kasi nga, you have a good relationship. Kapag maganda at maayos ang relasyon ng isang pamilya, nakapagplano sila at may achievement sila, may accomplishment sila as a family mga kasembreros kapag sila po ay nagtutulungan. Kasi nga, nandun yung unity. So, ang verse na ito ay nag-highlight pa, no? Na kasi relevant talaga ito ngayon mga kasembreros. Maraming mga churches na may good image, may bad image mga kasembreros. Pero bilang mga tunay na Kristiyano, genuine na faith mga kasembreros, ay dapat po ay magiging good example tayo. Na tayo po ay mga kamanggagawa, no? Fellow workers po tayo mga kasembreros sa bahay. Ang tamad na anak o ang tamad na asawa ay hindi pinapakain, di ba? So, mas lalo na sa Panginoon natin mga kasembreros. So, wala tayong blessing na matatanggap. But more than the blessing ay yung yung kanyang pleasing na pagtingin sa atin mga kasembreros. We can build our lives on Christ's foundation by recognizing that we are God's co-workers in His service. We, as believers, we are called to work alongside God to establish His kingdom on earth. This means that we should align our thoughts, words, and actions with Christ's teachings and example, allowing His love and grace to guide us in all that we do. So, ang trust, ang pagtitiwala mga kasembreros, it's one way of saying na ako ay kamanggagawa ni Kristo, no? I'm here to be used like, kasi itong kakaibahan kapag tayo nagpapagamit sa tao, lugi tayo mga kasembreros, minsan iniisahan pa tayo. Pero kapag tayo ay nagpagamit sa Panginoon, ako po, tayo po parati ay liyamado. Kung magpapanalo mga kasembreros, we are standing in the side of victory no matter what happens in the future. So, kahit ano mangyari, parang nandun yung kapanatagan natin na panalo tayo kasi nga alam natin ang Diyos ang kasama natin. So, yun po siya mga kasembreros. So, kung magpapanatag na panatag tayo, kasi nga alam natin na tayo kamanggagawa ng Panginoon and He is with us, no, guiding and leading us mga kasembreros, protecting us from any harm or danger. Alright, sinaman po in the meantime nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, unity na tayo po ay kamanggagawa ng ating Panginoong Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, paalam po.